IBP Cebu chapter, the one who held the kanang amo ang MCLE no tungod kay very significant and very kanang informative as well as kanang makahatag yun og bag-o nga updates ang ato ang MCLE nga gipahigayon. So congrats ni Attorney Mike Hubahi bang ato ang IBP Cebu chapter president. Siya na di president. Okay, unya ang one of your speakers kay atong amigo. Yes, no? Attorney Ferdinand Goheldi, the illegal writing. Dili bitaw na may title pero mao mangoy mo tatak sa ako ang kuan. Sa ako una-una no kanang how to write not in the legalese, no? Kay mga bugado mo suwat mi na bugado. Inabugado niya ang mga common people kay dili kasabot. Kung sa mass kompana, that's the medium of the message. You use the language nga masabtan sa tanan. Dili ra sa mga AB. Dapat A, B, C, D, E market. So ingon ana naman sa dang trend ron sa judiciary no nga dapat mo i-simplify na siya. Dapat i-simplify, dapat captivating ang imuhang pleadings, dapat mo capture it's actually the same principle as in any kind of writing, no? Ang imuhang pagsuwat should capture the intended audience unya makapasabot gyud siya in such a way nga ang pamaagi nimo is mo facilitate mapakonvince nimo ang imuhang gusto nga makonvince sa imuhang pleadings. Yes, and then because you mentioned, attorney, we move on now. You mentioned man nga Children's Month paron no November. Yes, it is still last day. It is the last day. November 30 man ron. Bonifacio Day. Yes. Sa tanang mga revolusyonaryo nga nagtuo no nga padayunon ang diwa ni Andres Bonifacio mao gyud ron ang usa sa mga pinaka-significant nga adlaw. And yes, we culminated the National Children's Month. Ang Regional Council for the Welfare of Children culminated the celebration last November 27. I was given the task to formally close the event that we held, no? And for us, it's very significant kay we focused on the violence against children, which is still nagpadayon gihapon na karon. And we would be surprised, no, nga violence is perpetrated against children in the places where we think safest para nila, which are the homes and the schools. And that is something atong yun ang una-una nung nagpadayon ang violence even in these places. So ato anang gi-focus, ato anang gi-observe para ato nang hinunduman kanuna na we can take measures. Okay, unya ni Edna Children's Month there is sa Philippines, no? No, it's actually ang National Children's Month is Philippines nga declaration, but it is in consonance with the kanang atong gipirmahan nga agreement way back 1989, November 20, 1989, ang kaning United Nations Convention on the Rights of the Child, the first international instrument nga pinakadaghan og nipirma nga mga nasod recognizing the rights of children. So inana siya ka-significant din sa siya way nga atong gibalhin ang celebration sa National Children's Month from October sa miaging mga tuig unya pag 2015 by virtue of Republic Act 10661 ni then President Benigno Aquino the third, no, si Noynoy Aquino, it changed to November ang celebration of every year para mo-coincide sa ato ang pagpirma sa UN Convention on the Rights of the Child. Of course, daghan kay taog activities this month. And sa kami, sa CLB mo itong perting bisiha gyud nato, no, kay dito taog Negros, nagpahigayon po ta og Ordinance Right Shop, no, apil ni sa atong celebration ang pag-train nato sa to ang mga lawmakers, no, mga local legislators, mga from the barangay up to the LGU level, municipal and city level, makatrain ta para maghimo og mga ordinance against the worst forms of child labor. So akong i-greet ang mga staff diha sa Negros, ang coordinator nato si Cindy Uy, unya nga to ang mga duha ka staff si Jerome o si Miel, akong i-shout out because grabe ka busy rong buwana and they're able to successfully
pull it off. Muna si Jerome ang iyang mama mo tanaw jud Yes. og kuan. Oh, Sa CTN. Gisubay gud ni, gasubay gud siya sa atong i-greet si Jerome unya. Nga na-recognize gyud kaniya mga artista ka. No, Jerome, hi Jerome. Oo, hi Jerome. Balik-balik gud si Jerome. Ako gani ingnon. Nga actually kuan gid ni ato po ning in honor og kanang tribute sa atong mga staff no nga very hardworking diha sa Negros. Okay, unya, congratulations sa CLB, congratulations sa successful staging sa Children's Month. Yes. Unya, sa Australia, attorney, I think mo mahappy sa siguro kaani ang mga Children's Crusaders, no? Kay kanang approved na dito, balaod na dito nga banned ang mga minors 16 years old below, dili na sila pwede mag-social media, Facebook, TikTok, Twitter, and everything. I don't know kung unsaon na nila pagproseso, but it is already a law nga dili gyud pwede ang mga 16 years old below mag-social media to protect their mental health. Kay too much lagi Facebook, too much social media kay maka-affect lagi sa mind sa mga bata, murag makabugo sa biyo masigit sa social media, no ana ba? And then di ko kay ba unsaon na nila basta kay naa-appeal dito sa balaod nga pamultahon jud ang Facebook, ang kuan kung malapas nila, masakpan nila kanang mga bata nga nag-create og account or ning-engage sa social media if they are 16 years old below. Actually, dapat po natun-anan diri sa kanang Pilipinas kay ato ang mga batan-on ron grabe ang mental health concerns po nato nila no, and it is largely brought about by the social media, no, and kung makaapektar man gani ni nato nga mga dagko, sometimes it affects our mood, it affects how we see ourselves, no, kung gara ta kanunay sa social media, how much more sa mga kabataan unya karon tinuoray gikinahanglan gyud ang guidance sa mga ginikanan ngadto sa ilaang mga anak when it comes to social media unya. Ako gyud i-emphasize kanunay nga kung kita gani mga dagko, we don't know how to deal with social media and daghan mapiktuhan man gani ta. How can we guide our kanang children when it comes to that? Like kita mismo are still navigating. So probably tanaw na to kung it is worth replicating diri sa Pilipinas. Should we ban our minors, no, 16-year-old sa kuan sa kanang Australia? Should we ban them or dili lang pasagdan lang nato nya giyahan lang nato, no, when it comes to social media concerns? Mayroon sa kay mo ana biya ang mga mama ba diri kay nang nay mga sa Facebook daghang sa yung mga binastos gid nga mga content, di ba? Mo ana din ang mga parents nga, "Hoy, unsa may mga content oy nga nay mga bata nagtan-aw." Murang dapat ang uploader mo ay responsable niya nasa mo tubag nga dili parental guidance man na dapat imo nang monitor nimong anak unsa nang gipangtanaw ana din na nga mga content. Actually no, last week dito ta sa STC naghatag pud ta og kanang kuan gamay nga talk regarding parenting in this digital age unya mo pud na ang kanang content sa ato ang presentation because ang Department of Information Communication Technology nagpa-roll out man gud sila og how to parent your children in these times nga naay daghan ng access sa internet. Usa yun na ka-concern, no, how do we guide our children? Kay mao man ang primary content sa ato ang presentation. How do we guide our children? How do we keep them safe while they are navigating in the internet? How do we teach them to deal with social media and all the evils, quote-unquote, na makita na to once they are in the web? Unya. So, I think dito sa Australia dili na mabalaka ani kay kung 16 up murag expected naman ang anana siya kuan a little bit of kuan discernment, tama na siya nga term, no, nanay discernment gamay. So anong 16-year-old siguro ilaha sa ilahang context mo siguro mas appropriate nga edad where murag makasalig-salig na sila sa ilahang mga anak. But really, no, kanang social, kuan gani siya, kanang concern yun ning kanang mental health nato kay grabe ang epekto sa kinaiya, sa behavior ngadto sa bata ang kaning constant nga exposure, especially sa social media. Anak ka makakita sa tanang negativity
no, diha makakita sa tanan nga klase nga pretensions, and when you realize ba nga kanang it's already affecting you no matter how much you try nga dili ka maapektuhan. So Australia is 49 Australian dollars ang multa, 49 million. Wow. Australian dollars ang multa sa masakpan nga mga social media platforms nga naay naka-violate sa law. Bag-o na nilang balao dito no few days ago pa na pass. So muna dito niya nag-story mo mga bata, attorney, mental health and everything rita sa mentality sa mga Cebuanos ka mga taga CNU ng haros sa nursing board exams. Congratulations, no? Kating daghanang mga taga Cebu, ako ning tan-awon ang mga kuan kay wako katimaan sa mga ngan. Basta kay number 1 is from CNU. This is from mytv.com nga news item. Si Sharimay Nunez Cañazares of Cebu Normal University mo number 1 nationwide, and then nasa 4th place. Si Mark Emmanuel Aripal Estiliore 5th place. Jamie Lois Basilia Abilian 6th place. Liza May Culyamar Sala 7th place. La Arnie Jane Asibo Durango. And number 8, May Jane Bartido Rosalita, 9th place. Mary Angelique Jorge Tabasa and Roy Justin Harani Iranio, 10th place. Jeremiah Paul Kapangpangan Oreta. Basta kay 8 kabuok sa top 10 are from CNU niya. Sa other school side kay other Cebu-based institutions also celebrated notable achievements. Roxanne Virgie Bibanco Libron of Cebu Doctors University placed 9th. While Adrienne Lorraine Torres Orsaga and Kurt Bea Labos Rom of Vélez College shared the 10th spot. And then apay, okay, yes. There you go. So congratulations. All in all, mga 11 or 12 ka mga Cebuanos are part of the top 10 sa nursing board exams. Ka-bright sa mga Cebuanos. And I hope na kaning mga ato ang mga bag-o nga mga nurses no would actually serve the country kay naagi tay problema sa pagkakaroon na tay mga hospitals na tay facilities, pero sa akong nahibaw-an undermanned when it comes to nurses. Kulang yun tao mga nurses nga mo duty na sa ato ang mga hospitals kay many of them are getting out of the country kay so may ma-expect nimo diri no sa una ra gyud na ako nahibaw-an nga minimum wage ra pud na isildo sa ilaha, and you go to school kanang you are being trained as a nurse. Mahal ba ya ang nursing, no? Oh, yes. Yeah, you are just being paid so much. So natoy actually panawagan ang mga nurses nga i-raise ang ilahang basic pay, starting nga basic pay to 30,000. I don't know lang kung unsa nay update ana kay our nurses really deserve such kind of kanang pag-ila sa ilahang katakos o sa ilahang skill, no? Dili gud pwede mo di gud mo work out ang mga hospitals nga kuwang og nurses niya. Na ako na istorya nga kanang head nurse no nga di siya maka-retire ganahan ta siya mag early retirement. Kay dugay na siya sa serbisyo ka naman ay optional retirement pwede ka mo early no kung naka-serve ng so much number of years. Dili siya maka-retire kay walay mo puli niya, and that is alarming para nato kay unsa na lay mahitabo ko wala tay nurses. So kaning ato ang mga bag-o nga nurses karon especially ni mga top notchers no, I hope they will be recognized by proper ani na lang kay kanang bati man pud no nga atong pugngan kay ilaha man ang prerogative going abroad kay mas dako og sweldo. Siguro better pay na lang for our nurses. Mo na ko ang panawagan karon. In fairness, dugay na sige panawagan sa mga nurses biya sa Philippines. Yes. No? So, I hope madungog na din ha. Sa kadaghang kwarta ang mga gipangita. Sa kadali mo gawas og 125 million ibutang og gold ibsud og duffel bag. Unya ibutang og ibutang og vault kay kapang distribute ini kahuman inana ra day kadali no. Ang kanang pagpagawas og milyones nga kwarta daghan kwarta ang Pilipinas right no. Yes, unya so nalang mga corrupt. Muna siya, no? So, it's a matter of kanang prioritizing yun siguro. Unsa man gyud priority? Like, kaning administration, unsa man gyud ang priority? Health, food, unsa man? Ako, I will still go back to kanang ato ang balikan ato ang mga mag-uuma og ato ang kaning kuwano paghatag og sakto nga services para sa ato ang agriculture sector kay murag tanang naso nagsugod man diha when you are kanang maayo ka pagka
you are well-founded sa imuhang agriculture na until it develops into industries, kanang kasagaran man sa ato ang mga sa atong population karon are still in the agricultural sector, no, farmers. In fact, mo reflect na sa mo ang kanang study diri sa worst forms of child labor. Kadaghanan sa mga bata in the worst forms of child labor are in agriculture. And tungod kay, of course, we are an agricultural country, so itong mga batanon nga naa sa mga banikan, as kabanikanhan, are engaged in such. So kanang atuan ng siguro i-prioritize o maayo ang paghatag og sakto nga serbisyo sa ato ang mga mag-uuma, no, farm to sanay kanang market nga mga access roads, ulo daghan na magkayog nindot nga mga kalsada karon, pero dili man siguro pang farm, pang turismo man ang target. Pang subdivision. Pang subdivision. Para maagian. Access road dito. Access road para sa mga kuan. Subdivision. Mga industries nga itukod, no, og subdivisions. Yes. Okay, so muna siya in town, maglibog ta niya ato ng palawman karon ang confidential fund issue and ubang mga topics related to it after this break. Hey! Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alam sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sini Cebu offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated is now on its initial operation in Minglanilla, Cebu. Sini Cebu. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home.
Okay, nabalik na pod mi kay actually karong si manahuna over the past pila ka weeks had been very hot para sa ato ang nasod, and we The national see scene. yes, we see a lot of discord, and karon pinakainit no ang kaning seemingly kanang perception sa kampo ni VP Sara nga pagpanggukod ngadto sa iyaha, which tanaw niya eventually will lead to kanang her being impeached, and that will be the end of her. Pero daghan kayo no over the past 2 weeks kay nagpadayon na ang investigation sa House over sa kaning confidential funds sa ato ang Vice Presidente, and all the expenses that were kanang associated with it. Unya karon apparently daghan nagpangutana kayo nga dili ma-explain. Duha na ka staff ni VP Sara had been hospitalized. Ang unang iyahang chief of staff si Attorney Lopez, nga na ning taas ang iyahang kanang iyahang blood pressure dili high blood pressure. Unya ning sunod pud ang iyahang disbursement officer si Acosta. Yes. Yeah, no nga na kuan pod. She had to go to the hospital tungod kay during the questioning ni Congresswoman Luistro. Yes. Pag kanang during the course of the questioning no ning saka pod ang iyahang blood pressure in an effort to explain the disbursement sa kaning confidential 125 million pesos confidential fund. Yes, so pating gubutan dito attorney before we go there, murag nga rin sa Cebu kay gubot magkagubot sa dang Cebu City because mayor or former mayor, maglibog na ba dili daw siya former, he's still the mayor. Yes. Mayor Mike Rama. Maglibog na mga media unsaon siya pag-address mayor ba or former mayor because lain naman dyan ang nagligod sa City Hall, but then nagpa-press con si mayor si Attorney Mike Rama na lang. Si Mayor Mike. Ato na sila tawagong mayor tanan, ma-former or dili. Anyway, si Mayor kanang Digong. Raymond, Mayor man gihapon. We call him Mayor man. His kanang kuan mga kanang tagasunod. We still call him Mayor man gihapon. Sa president na siya no, mag-Mayor man gihapon. So si Mayor Mike Rama is back. Tawagon na tong mayor silang tanan. After mga 3 weeks of vacation, no? So nana siya ni Cebu niya. Niyo siya paligid gihapon ko ni mayor niya. Mobalik jud siya sa City Hall. He should assert that kung kanang iyahang pagtuo naagihapon siya sa gahom kay si Attorney Colin Rosel mo biyay rason nga nung gidakop siya for usurpation, no, and I think he's facing charges karon naka-on bail na siya tungod sa iyahang pagbalik sa opisina, and ang rason nga nung gipadakop siya kay kutermino siya ni Mayor Mike nga gipalagpot na ug naa nay bag-o nga giswear in nga mayor si Mayor Raymond Alvin Garcia. Unya kung lahi na ang mayor ko terminus ka, you cannot assert wala na ka mo biya to ang rason nga nung gipadakop sa incumbent nga city administrator si then Attorney Colin Rosel. Okay, so muna siya same ra jud gihapon ilang reason na wala lagi na serve ang ang desisyon sa ombudsman. So siya jugapon and na matud pa ang suspension. So di ba kay katong 6-month suspension. Human naman to serve nya wala may lain nga gi-file siguro nga case such a way nga makapasuspend kay dili naman siya suspended, terminated from service, removed from service naman yun kung ibase nato sa atong nahibaw-an sa ombudsman, in which they are asserting nga wala pa and it is not yet final and executory daw kay nag-file pa man sila og appeal o nya na ITRO, and in fact he is still included sa lista sa mga managan para sa karong 2025 election. So he para nako no kanang kung iyag yun ng barugan, then he should continuously assert that kay kung once i-accept na siya, tanan nilang siguro efforts until karon hangtod sa election mura og mapawong. So it's actually a strategy sa akong tanaw. Para di siya malimtan. And
makitaan sa mga sa korte, no, nga he is still asserting his authority sa iyahang pagka mayor. But then, of course, mayor, kay attorney mapagod si ato ang mayor karon, si Mayor Raymond Alvin Garcia would say naka-swear in ako nya dili man pud pwede nga ang syudad maglibog kinsay tinuod nga mayor, and he's the one signing documents na sa pagkakaron. So na po'y sakto pud nga assertion si Mayor Raymond nga moingon siya nga ako man gyud mayor, no, kay wala naman ka. O ayaw nagpamugos diha. Nakakabalik ka ng kalingkod ng kudiri. Unless mo akong i-vacate. Yeah, di good po na siya mo vacate kay naka-swear in naman siya. That's your operative act, no, nga ikaw nang mayor kay ning swear in naman ka, no, based on the ILG pud nga. So ang DILG na amoy na kuan na unsaon na nila magsige man jud ingon si Mayor Mike Rama nga I am still the mayor. Giswear in man sa DILG si Raymond, no, di ba? So DILG na ang kamas ana. Sa pagkakaroon, reality is ang namirma na sa dokumento diha sa City Hall is already Mayor Raymond Alvin Garcia. So siya ay mayor, but Mayor kanang Rama is saying ako kanang wa pa man to ma-final ang decision. So ako gihapoy mayor. Sige, ato na lang ning tan-aw ng ilahang kuan ang individual assertions nila sa pagkakaron. But kami baya sa CLB we're dealing with the Cebu City Hall, no. So ang tan-aw na mo nga kuan, ang tan-aw na mo nga namirma sa mga approval sa mga kaning activities nato is mo na ang mayor. Mao mayor. Kung kinsa ang signatory, mo na siya ang official mayor. Kay siya may naglingkod po. Siya man po ang naglingkod sa office of the city mayor diha sa City Hall. So, ambot lang kamo. Kung sa next move ni Mayor Mike Rama, kay kung si Attorney Colin ningat to dito, kay yes, yung gi-assert nga, ako may city administrator. Human naman ang suspension sa akong boss. O nga, kay na-out man siya. So, kung nga to siya, ang mayor ka, ang boss, unsa kayang buhaton. So, muna siya ngayon, abangan ang susunod na kabanata in the same way nga abangan sad ang susunod na kabanata dito sa Jud sa Kongreso and kang VP Sara Duterte. Okay, wala ra ba mo nga karon si VP Sara sa investigation sa NBI tungod sa iyahang mga pronouncement, no, over the past weeks regarding sa iyang status karon kay dili na magyud kuno sila magbalik ni President Marcos. Si Lola goodbye na gyud ilahang kuan peg karon, goodbye na gyud siguro kay wala na kunoy balikan tungod kay dili na ma-mend ang ilahang tandem. And it's ironic, no, kay they were in that ticket, no, panahon sa 2022 presidential elections. Unity baya to, no, they're having this unity unya karon di naman sila united, nag-away naman gid sila and very bitter, no, nga panag-away tali nilang duha with the vice president pronouncing ako mamatay ko, ipapatay pud ka, which is actually pananaw sa kadaghanan unbecoming man iyahang yes. No, she's the vice president. She should not be saying those things against the president. And ingon sa di man to active threat kay ingon ra man ko kung patyon ko. So kung di ko patyon, di po siya mamatay. For me kay threat ba gihapon na, no? What if di ay og naay lain nga mo patay nimo, na ay lain magka-interest. So it's actually something, no, anya unbecoming para nako digid siya maayong pronouncements coming from a vice president and her conduct during the Quadcom hearings dito sa Kongreso over her confidential fund, no, seeming to kanang defy and question a co-equal branch sa government, and I could not even see the kind of respect ba nga she should give to the Congress, to Congress at that time. It's really unbecoming of her. I was expecting more. At the same time, makaingo pa kag, oh well, inana man siya. Grabe pa kayo dito pang kuanon ang mga pang-questionan sa niya ang mga congressman dito. Resource speaker ba siya? Actually, she was trying to direct the conversation, the inquiry ba. Kanang instead na siya ang madiin, siya ang mangdiin. Unya, discourteous bitaw po siya ang dating, no? And she was saying, I was trying to be
courteous, no? But she's actually not. She kanang mo interrupt siya sa kanang hearing, no? And bringing up things nga wala pa ma-bring up. So mura gyud siya po pangsabotahe sa investigation, and bili pugos mga congressman kay murag pasensyoso man pug kaayo hinuon sila towards her. Si Castro is a lawyer siya, no? She's a Franz Castro with a party list. She's a teacher. Luis Tro. I think so, no? I think she's a lawyer. The way she asks questions and the way she explains things, malainse, malong prohibitum, she really sounds like a law professor. She's a lawyer kay kanang kuan na siya kanang na-interview mo na siya ni Casey kaning Carmina Constantino ba? Okay. Kalmar lagi kuno kay siya, but in sa kanang Quadcom is she's always on point. Yung mga questions are really kuan yun. Directed good ba iyang question, and you will understand makasabot ra gyud ka asa paingon. Iyang mga question. Na iyang mention dito nga graduate siya, lawyer good siya and all that unya. Kinahanglan kuno siya magtarong kay mo kuno na iyang promise sa iyang favorite professor sa una sa law school na kanang magtarong jud ko sa akong pagkaabogado. Okay, gikan ba ako sa MCLE, and we are expected na may ethics, no? And we are expected to be the role models for our profession, and we were discussing disbarment of lawyers, the recent disbarment of Attorney Gadon early this year. Nga ni file og disbarment ni VP Sara, no? Mga kuan gud ni sila kanang examples gud ni sila of how not to act that way. If you are a lawyer, which aligre good ni kay si Attorney Gadon, dili na siya attorney sa pagkakaron, is now questioning kung dapat pa ba mahimong abogado si VP Sara. And actually si Mr. Gadon is in the cabinet, no, or naa siya sa administration karon, no, for urban poor man siguro murag mao man na iyahang position karon. And to think rabid ni siya nga Duterte. At that time nga si President Duterte papud ang naa sa gaho. Minsan siya away nga, I think that was what he felt, no? He was entitled to kanang be rude. He was entitled to castigate anti-Duterte people at that time kay bobo kayo. No, tanang balikas, no? And wa siya giila. Actually, ang nakapadisbar niya nga gisite sa Supreme Court is ang katong iyang pamalikas ni Pia Ranyada, ang broadcaster, journalist. I think she's with Rappler, no? Nga iyahag yung gibalikas o maayo, which is unbecoming of a lawyer. Taas good og expectation ang mga tao namo. And with that, ang IBP, Integrated Bar of the Philippines, sa national, no, meaning intero, issued a statement regarding its position sa kaning seeming persecution kang Attorney Lopez. Kaya na namin ingon, dili mo take position ana ang mga abogado nga pagpanggukod ba na sa abogado ang gihimo karon sa Kongreso, abogado man ing biktima ana. Unya ang IBP is upholding human rights. Actually gi-explain na sa IBP sa iyahang sa statement neutral nga stance, no, dili siya magpadaan ning mga political nga mga kanang leanings, political nga positioning, and ilang gi-explain nga ang kanang pag-investigate and pag-handle sa Quadcom House, no, House of Representatives Quadcom investigating the confidential fund karon ni VP Sara is in relation to her being the chief of staff, no? And as a lawyer, she would know unsa na pod ang iyahang recourse after that. So IBP has to issue that statement. Kay daghan mag-supporter si VP Sara, no, questioning IBP nganong dili mo laban ni kanang Attorney Lopez. So it has to issue the statement. So IBP is neutral. Maunay. Ang IBP as an organization is neutral. Kay either way, bisag asa nga kampo na ay abogado, kung sa pwersa ng kasamaan o pwersa ng kadiliman, Mo'y nag-away ka. Versus daliwanag sa dilim. No, we're just eating popcorn.
nga nagkaong popcorn at this time, no, and enjoying the movie. Na gyud na abogado everywhere niya. Of course expected gyud na nga. Dili siya mo take og political stance kay tanan naaman sa iya ha. Karon mo pud gi kuan ha, mo na usa sa mga topic namo during our kanang kuan MCLE and ang kuan na nagahatag sa among discussion ana kay updates man na sa IBP rules namo si Attorney Mike Bahib. Yes, so ang pangutana karon mao ni. Mo yun ba kamo sa obserbasyon nga gidaog-daog sa Kongreso si VP Sara ug ang iyang mga staff ug ngano man kung muuyon mo sultig ngano kung wa mo yun, so take di. I don't think so. Uy, nga gidaog-daog na sila din na kay. Usaro man jud ang pangutana nga mo'y nakaingon anang tanan. How did you spend the 125 million? O di siya mo explain. Di man jud siya mo tubag. Daghan pa man kay siya twist and turns. Pero ang akong pangutana anak kay madaog-daog day na siya. Sa iyahang kagamhanan, di na siya madaog-daog, no? And we saw her in Congress, maayo kaayo siya mo lihay-lihay, maayo kay siya mo BI pud sa uban ug maayo kay siya mangdaot pud sa uban during that investigation. And if ang iyahang staff feels persecuted in their defense of her, I think they already kanang kuana so that as a consequence sa ilahang rabid pud no nga pagdepensa di man sila mo explain good yun sa paggamit ang confidential fund. So maoro biya gyud na no ang naman sa gimingon attorney na di na gyud siya dapat mo explain kay nana sa Supreme Court or sa COA. It's being investigated by actually mauna kay si Attorney Lopez Manggod was the one who wrote COA nga dili na mo appear or dili na mo explain ngadto kay ko equal body mo nang gitry pud niya og explain dito sa Kongreso why she wrote that letter to COA which Congress did not take well kay nag-imbestigar mi imong ingnon nga ayaw adto didto so contemptuous kayo na namo and she was trying to explain nga as the lawyer, chief of staff, I was just using my kanang knowledge no of the law. But Congress did not take it well and Congress has this vast power during that time nga magkuan na siya. Hearing kay in aid of legislation man para makahimo sila og balaod and mas light lang na sila pwede ra gid nila gamiton ng ilahang contempt power kay you don't have all the time in the world no nga kanang huruto nato tanang oras para pangitaan og unsay sakto nga explanation kung di mo magtarong ma-contempt yun mo. So mao na ang gi-question ni VP Sara at the time when she attended the kanang Quadcom hearing nganong inyong ipipriso nganong dili mo observe og due process no you were talking about due process and she was very emphatic no in defense of her staff and mao to iyahang giingon gidaog-daog gyud mi inyo gyud ming gigukod nya wala akong kakampi dito wala kaming kakampi dito mo na pero as lawyers kabaw jud na sila unsa jud kagamhanan na ang Congress basta ingon ana mga inquiry mga in aid of legislation mo la dito no gamay rang bikil dito na sila contempt kay ila man ang gihatag nga gahom sa ilahang kaugalingon kay dili pa in the criminal aspect no but kuan gyud ni pang lawmaking kay eventually dili pa pud sila mo prosecute sa mga kaso kung adto na sa korte kay pwede na sila makahimo og recommendation on how to go about it. So ako para nako kanang actually naay pagpanggukod tinuod no kanang di nila isulti either camp ni President Marcos and President Duterte o sa ilang ikabiklan kay tanaw na turong personalan man kay ning ilahang away no they're not talking about each other's jobs personalan ilahang away unya madamay tang tanan sa ilahang kagubot no sa ilahang disunity which for me gigamit pud na ni President Marcos no ang Congress karon di naman sila friends nga sige find a way nga makuan na siya kanang find a way to disable her murag ingon ana and probably mo nagiingon ni VP Sara I'm thinking patyon jud ko ninyo so kung mamatay ko patay pud mo tanan and so unbecoming no kanang this is really a kind of conversation you don't expect from the Vice President and the
president. Okay, so for me, wala pagpanaog-daog imuha na pagpanggukod, pero pagpanaog-daog, pagpanggukod are different. Gigukod yun na siya, definitely. Gigukod yun na siya for whatever differences. Posible, sakto yun iyang giingon nga na ay political ambition na ay mga tao nga doon ay political ambition aying 2028 and she's seen as a competition, kinahanglan i-eliminate na siya sa pagkakaroon, which is very dirty politics, no? And kay nag-away naman ang persa ng kadiliman at persa ng kasamaan, mga latag popcorn. Oh, basta kay kuan lang ako, basta kay kung pangutan-on mo tubag ka, di jud mo magkagubot din ha. Way mga priso, way mga pang-atakihon din. Kay ang Congress is sa tan-aw nako no kanang ilang ginagage ang ilahang pamaagi sa pag-address sa iyaha sa the way po siya mutubag and she's very defiant and very evasive and they have the power to quell you kung to kanang suppress you, repress you kung you exhibit that kind of behavior, no? Kanang kibalo sila sa ilahang gahom, pwede gyud siya maingon nga kanang mura mo gidaog-daog yun, no? Pero kung tanaw nimo baya not the kind of daog-daog sa ratong kitaan sa drama sa TV kay si Congresswoman Luistro, for example, was on point kung mangutana siya. She's not shouting at people. She's not disrespectful sa mga tao nga iyahang pangutana, no? And in fact, kanang kuan kay siya, cordial kay siya when she ask her question. Anong dili mo tubag og sakto? Yes. Ang iyahang gipangutana is the question. So, tungod ba kay gipangutana sila, ani nga klase mga pangutana gidaog-daog na sila murag wala man po dili man po Igor mo nag-trace. Ila ra man gipa-explain manggani and gave them the opportunity to explain. And Mayor Sara had been very visible, no? Sige siya pa press con. Kung dili nila kung di sila ganahan ni explain dito sa Kongreso, kuwang nila explanation kay feeling nila ma-confine manggug ka kung tuwa ka sa Congress. And you go out and you explain, pero we're not having that. Wala gyud ta na enlighten karon bitaw. Asa gyud bitaw ng inyohang confidential fund. Nganong inaana kadali magpagawas og kwarta, uy, unya daghan kaay ta og disasters, daghan kaay ta og kanang nagkalain-laing klase nga katalagban, enrichment ta, sa man pobre man ta, wa tay kwarta, pero naaday tay kwarta nga dali kayo ipagawas for distribution on a very personal nga level. So, we have reactions now. Yes. Arita sa kuan ato ang CCTN nga Facebook site. Kung mooyon basad sila nga gidaog-daog kay murag aligri jud kaayo ron, no? Kay murag kung 31 million jud tinuod ang nibotar ni President Marcos, so 31 million nag-away sila, so kadaghanan nila mo nang aligri kaayo ang mga news sites. Na si Mark Curbs Bonds, Mayra ni Busada. Okay. Dapat si Angel Urivaldi, dili yun na daog-daog, dili na yun siya mutubag sa mga pangutana, hinaot, makakita ang mga tao ug unsay kamatuuran. Si Belinda Baid atong suki, wala jud na siya daog-daoga, gi-question siya bahin sa kwarta asa napunta kinsay nag-withdraw, di siya mutubag, di mo atubang sa Kongreso. Niya gituis niya ang issue na suko og ibahad pat yun si BBM Lisa ug Martin Romualdez. Bakit galit siya ni PBBM? Naunta nga taga Quadcom nga may nagsigi og nag-imbestiga, dapat adto siya masuko sa taga Quadcom. I think nasuko po ni siya sa taga Quadcom. Yan itubag si Susan Romero na may audited report ang COA. Actually, ang Quadcom was basing its question on the report sa COA and asking for explanation. Kay ang COA in itself, di man na mo explain niya, asa ka mangita ng na Mary Jane Piatos, na si Uwishi, si Chippy, as mga signatories, binuang bugal-bugal po na, oy. And nganong wala ipagawa sa COA, sa una, kay non-political sila, no? And they're just waiting probably for some people to get hold of that and ask questions as regards that. Di ba based sa COA kay sa 125 million kay ang na-approve raman is
But murag na ipaulit nga 72 million. Ang 75 million ana is actually kuan kanang mahog nga disallowed. Okay, wala ma-explain, unliquidated, etc. Sumuna sa COA report. Oo. Si Aurora Tabucanon mutubag laig isulti. Wala mo attend kung tawagon sa Senado, dili mo sulti sa tinuod. Di VP Sara ang sad-an sa nahitabo. Niya gihapon. Ya si Yores ikaw basa. Mitubag na lang unta siya para malinaw na among mga utok ngano magpakamaldita man siya kwarta man na nato mga taxpayer katungod na nato makaibaw asa padulong dili kay magminaldita tubaga para mahilom na. And then si Rhea Villahermosa, resulta rapud na sa ilang gipang buhat. Wala na sila gidaog-daog. Sila pa man gani na naog-daog sama sa sheriff sa una sa ngayang gisok. Maglain sa doha. Si J. Jaime Osmeña, dapat ang pangutana kung uyon pa ang mga tao nga sige og lihay sa pangutana ang VP kung tubagon na lang kahana niya para mahuman ato nang ipangutana sunod episode. Nalipay ba mo sa tinubagan ni VP Sara nga to sa Quadcom? Yes, si Juan John Vox Lopez, yes, pagpanaog-daog ang tanan. Pero mo sulting ngano. Alipay gyud mo og mo explain mo nganong pagdaog-daog. Si Mark Curbs Bonds Myra Nia abusada. Pero murag usara man ni kuan ni BP Sara si Juan John Ra. Naingon nga daog-daog. Kay si Rhea Villahermosa ning sumpay pag siya nga wala na daog-daog resulta na sa ilahang binuhatan which kana ako benefit of the doubt paminaw man gid unta kag giun sa niya explain like katong ipangutana siya atong iyahang kay kwentong kaibigan nga libro nga igo ra gyud siya gipangutana. What's the book all about? Unya iyang tubag inyo kung gipolitika kanang pwede mo explain lang ka unsa ko kada ko kuan Ontiveros kay wa ti katabangi kay actually pagtubag niya nga about sa pagkakaibigan di tayo kitabangan di ay mo namuyboy man dito siya ni Ontiveros pag inyo yang about sa pagkakaibigan okay dali ra gyud ta kayo to nya karon diri sa 125 million confidential fund dili mo tarong explain no iya nga stress na iyahang staff lisod gid po to siguro i-explain ng kanang kwarta nga wala matarong o gasto no or niadto somewhere else sa mga butang nga dili angay patuan mao gyud maka high blood yun na pero for me dili na daog-daog no you brought it on yourself, you committed something in the past and karon dili na nakaka-explain and is being exposed high blood jud ka tinuod okay dili man gyud na inyong kwarta so kinahanglan gyud na ni i-liquidate. And that's taxpayers' money, no? You have to explain that. Kung justified, siguro, no, ang kanang pag-spend sa 125 million, wala siguro angay kahadlukan. You can explain. You can explain that. And then, ang ilamang good kay confidential fund man na, meaning na mga butang nga dili angay ihayag nga tos publiko. They could actually request Congress nga pwede magkuan lang ta kanang dili lang media wala lay media no mo explain lang ni closed door lang ka. I think Mayor Alice Go also did that sa Senado pag pangutana sa iya regarding sa mga particular na nga names iningon siya nga pwede magpa closed door lang ko kay I'm scared for my life no I will reveal everything pwede na po siguro inanaon among themselves pero she chose to be combative about it si Mayor Sara. So para nako dili siya panaog-daog. Kanang panaog-daog is gibuhat na sa someone nga kanang dili makasukol gani nimo. Siya makasukol man siya. So wala panaog-daog. Okay, so interesting ra ba kay to kay daghan kay tong mga analysis nga nanggawas ato nabadji kaso nga na-commit si VP Sara kato yung mga threatened the president nga iya laging ipapatay na siya contact nga assassin and it's really unbecoming no kanang you are the vice president and you are telling people nga naa kay killer nga gi-contact no and dili siguro na angay hunungan og imbestigar ang question karon kay impeachable officer manggod ni kuan VP Sara kung pwede ba na ang gihimo sa NBI sa pagkakaron nga ilahang gi-investigate over her pronouncements regarding sa iyang declaration kung seditious ba to ang iyang gihimo kay kung impeachable ka di man ka ma-remove pero ang question is dili ba pud ka pwede ma-filean og charges kay
kung kuan ka, you can only be removed through impeachment. Do you have the immunity like the president has, or kaning mga members sa kanang house o mga senators naman na sila certain immunity, dili sila ma-filean og kaso. Well, Congress is in session. While Congress is in session. So kani naabay the same kind of immunity ang ato ang vice presidente sa kaning ipanghimo karon nga mga investigations sa NBI o panawagan pod sa Department of Justice to look into it. So it's really something very interesting kay pura po siya pag-skirt sa balaod on kaning impeachable ra siya. Okay. What are you going to do kung mag-file na ka og kaso na nay kaso against sa Vice President? Magsige siya tunga sa hearing aniya ang mga kaso, di ba? Mura og kanang gituyukan ng pud niya ang kanang prohibition insofar as the Vice President is concerned, which makes this very interesting kay si Jay Sereno bitaw makaingon po ta nga sayo putong gihimo sa iyaha no when she was removed as Supreme Court Chief Justice, pero na-out man siya. So tanaw lang ni nato unsay mahimong kuan gamit sa gahom, but mura og VP Sara is experiencing what the political opponents of her father experience. Murag siya nabawsan arong higayon na. Ingon si Attorney Ferdinand Goheldi, she may be charged in court provided the case does not result in her removal from office kay impeachable officer man siya. Mao na, no? Mao gid na ang dili na question ko. kamufan. Pero unsa man na kung panalitan ma-convicted, no? Nya na imprisonment. O nga Di kanang gapon ma-implement. Di gapon ma-implement. So Okay. mura siya skirting around Kay dapat i-remove ra siya through impeachment. Yeah. So ang pag-implement na nimo later on kung naa na siya kaso, and for example, ma-convicted siya during this time sa iyahang tenure, di magyapon na niya ma-serve kay non-impeachable man siya. Ug pananglitan og naay penalty nga perpetual absolute disqualification. Di na gyud ka kabalik. Dili na ka makapa-elect, di nakakadagan. Any position, di ka pwede ma-appoint og any position. That cannot be implemented because you're the vice president at the time that the conviction happened. So mura siya og skirting lagi siya sa pagkaron nga di man pwede mo ma-implement kay at this rate until 2028, she's still the vice president unless earlier removed through impeachment. Basig ilaran ning giandam, no? Basig yung tinuod kay doon na may istorya na karon. I think Congresswoman Franz Castro already said nga by December they'll be filing the impeachment against her. So ato ning subaybayan, no? Kay very interesting yun ni si VP Sara kay dili gud ni vice presidente nga mawala sa passing as time goes on gani. Murag kanunay gyud gihapon siya nga naa sa limelight, kanunay gyud gihapon siya nga dunay interesting to say, something interesting nga gibuhat nga ato gyud matanawan, and I observed nagsige na tag istorya bahay ni VP Sara precisely because of what she's been doing. Oh, and then kato siya pero pwede siya i-disbar. Pwede siya actually. Pwede siya i-disbar, which is more another interesting thing kung di siya ma-impeach pero di na po siya abogado, and it has got nothing to do with each other. Yes. Pwede lang, actually, I think so. Pwede siya ma-disbar during that time na vice president siya. And that will be history for us lawyers, no? Ato nang, that's something kanang ato ang subaybayan, no? The disbarment of a vice president. Kaya maingon ba dyan taos gadon nga, kung gidisbar ko din yung Supreme Court, nga di masad yung i-disbar si VP Sara. Kay parehas na sila og pronouncement, ang tanang pamalikas ni gadon, tanang pagpanghadlok ni gadon, tanang threats nga gihimo ni gadon, mautoy rason sa iyahang pagkatangtang isip abogado. Karon, VP Sara is doing that. So yeah, very interesting times, no? Layo pa kayong 2020 election, but it's because midterm elections man sad God. So muning saba kayo ang political scene sa Pilipinas. Kay ganahan mo kay tag-election. Yes. Election sa United States. Yes. Gasubay gutang Trump ug ni Kamala. Karon ang atoan ng kaugalingong eleksyon, ang atoang subaybayan. And wala tayong panahon, gikapoy nas Dave og look do sa kuan, basahonon. So let us say
Thank you sa Palers. Bishop Jose Palma, ni Nanay Diana Limchua, ni Tatay Dodong Limchua, ni Robert, ni Inday. Si Matmat, si Mabel, si Joanne, si Jurek, si Dave, si Nilo, o si Ferdy. Wala si Brian? Absent. Okay. Get well soon, Brian. Magkita nagbalik sunod Sabado puhon. Dinhilan sa paborito kasaw matag panihapon. Saire! Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Solemnly swear that I will faithfully a prosperous and free democracy can be built in the Philippines upon the ruins of war, the prestige of a man.